sa paanan ng isang luntiang bundok sa lalawigan ng Davao. Matatagpuan ang isang maliit ngunit masaganang baryo na kilala sa matabang lupa at masisipag na magsasaka. Ang hangin ay sariwa, may dalang halimuyak ng lupa at bagong usbong na pananim. Sa bawat pagsikat ng araw, tila ginuguhitan ng ginto ang mga palayan. At sa bawat dapit hapon, ang kalangitan ay nagiging obra maestra ng kulay kahel at pula. Isa sa mga iginagalang sa baryong ito ay si Mang Isko, isang matandang magsasaka na kilala sa kanyang sipag, tiyaga at kabutihang loob. Hindi man siya mayaman sa salapi, siya naman ay sagana sa dangal at respeto mula sa kanyang mga kababaryo. Ang kanyang lupain ay hindi kalakihan, ngunit sa kanyang mga kamay, ito'y nagiging bukal ng buhay. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay isang mabigat na suliranin. Ang kanyang nag-iisang anak na si Cardo. Si Cardo ay binata na, may lakas at kakayahang magtrabaho, ngunit tila kulang sa puso at disiplina. Habang ang ibang kabataan sa baryo ay gumigising bago pa man sumikat ang araw upang tumulong sa kanilang mga magulang, si Cardo naman ay mahimbing pa rin sa kanyang higaan. Walang pakialam sa mundo. "Anak, gumising ka na! Mataas na ang araw!" Mahinahong tawag ni Mang Isko isang umaga, habang hawak ang kanyang lumang sombrero at handa nang pumunta sa bukid. "Sandali lang po, tay. Mamaya na ako," sagot ni Cardo, na hindi man lang iminulat ang mga mata. Napabuntong hininga si Mang Isko. Hindi na ito ang unang pagkakataon. Araw-araw, tila pareho ang eksena. Siya ay magtatrabaho ng mag-isa habang ang kanyang anak ay walang ginagawa. Sa bukid, habang pinapawisan si Mang Isko sa ilalim ng tirik na araw, hindi niya maiwasang mag-isip. "Hanggang kailan kaya ako ganito? Paano na ang lupang ito kapag wala na ako?" Ang lupang iyon ay hindi lamang basta pag-aari. Iyon ang pamana ng kanyang mga ninuno, isang sagradong responsibilidad na ipinasa sa bawat henerasyon. Ngunit sa kanyang nakikita, tila mapuputol ang tradisyong iyon sa kanyang anak. Samantala, sa kanilang bahay, si Cardo ay nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, naglalaro ng patpat sa lupa. Walang pag-aalala sa kanyang mukha, tila walang iniintinding bukas. Lumapit ang kanilang kapitbahay na si Aling Rosa, isang byuda na may 3 anak na pawang masisipag. "Cardo, bakit hindi ka sumasama sa iyong ama sa bukid?" tanong niya. Ngumiti lamang si Cardo ng may bahid ng kayabangan. "Kaya naman ni tayo yun mag-isa. Tsaka, hindi ko naman gusto ang magbilad sa araw." Napailing si Aling Rosa. "Hindi habang buhay malakas ang iyong ama. Darating ang araw, ikaw na ang aasahan." Ngunit tila hindi tumimo sa isip ni Cardo ang mga salitang iyon. Para sa kanya, ang buhay ay madali. May pagkain sa mesa, may bubong sa ulo, at may ama na laging nariyan upang umako ng lahat ng responsibilidad. Pagdating ng hapon, pagod na umuwi si Mang Isko. Basa ng pawis ang kanyang damit at mabigat ang kanyang hakbang. Ngunit nang makita niya si Cardo na nakahiga lamang sa bangko, lalo siyang napagod, hindi sa katawan, kundi sa puso. "Anak," wika niya, pilit pinipigilan ang lungkot sa kanyang tinig. "Kailangan mo nang matuto. Hindi habang buhay nandito ako para sa'yo." Umupo si Cardo at tumingin sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon,
May bahagyang seryosong ekspresyon ang kanyang mukha. Bakit po ba kayo nag-aalala? Hindi naman tayo naghihirap. Napapikit si Mang Isko. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa kung anong meron tayo ngayon. Ang mahalaga ay kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit sa halip na magbigay ng sagot, tumayo si Cardo at pumasok sa loob ng bahay. Tila iniwasan ang usapan. Mag-isa na naman si Mang Isko sa labas. Umupo siya sa isang lumang upuan. Pinagmamasdan ang papalubog na araw. Sa kanyang puso, may halong takot at panghihinayang. Paano ko kaya matuturuan ang batang ito? Bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, habang tahimik ang buong baryo at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, si Mang Isko ay hindi makatulog. Sa kanyang isip ay paulit-ulit ang tanong, paano niya maipapamana ang halaga ng sipag at tiyaga sa isang anak na tila walang interes sa buhay? Hindi niya alam. Ang simpleng problemang ito ay magsisimula ng isang serye ng mga pangyayaring magbabago sa kanilang buhay, mag-ama, mga pagsubok na maghuhubog sa katauhan ni Cardo at magtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng responsibilidad. Ngunit sa ngayon, ang lahat ay nananatiling tahimik. Parang bagyong paparating na unti-unting nagtitipon ng lakas sa likod ng payapang kalangitan. Maagang nagising si Mang Isko kinabukasan, gaya ng nakagawian niyang gawin sa loob ng maraming taon. Hindi pa sumisilip ang araw sa likod ng bundok, ay abala na siya sa paghahanda. Pinatalas ang itak, inayos ang mga kagamitan, at tahimik na nagdasal bago umalis ng bahay. Ngunit iba ang umagang iyon. Habang nakatayo siya sa pintuan, napatigil siya at muling tumingin sa loob ng kanilang tahanan. Nakahiga pa rin si Cardo, mahimbing ang tulog, tila walang iniintinding mundo. Dahan-dahang lumapit si Mang Isko at marahang tinapik ang balikat ng anak. Cardo, mahinahon niyang tawag. Sumama ka sa akin ngayon. Napakunot ang noo ng binata at bahagyang dumilat. Tay, aga pa po. Hindi ka na bata, sagot ni Mang Isko. May bahid ng bigat ang kanyang tinig. Panahon na para matuto ka. Sandaling natahimik si Cardo. Hindi siya sanay sa ganoong tono ng kanyang ama. Hindi galit, ngunit may lalim na hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon, marahan siyang bumangon. Hindi nagsalita si Mang Isko, ngunit may bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Tahimik niyang inabot kay Cardo ang isang lumang sombrero. Isinuot iyon ng binata, bagamat halata ang kanyang pag-aatubili. Naglakad silang mag-ama patungo sa bukid. Habang tinatahak nila ang makitid na daan na napapalibutan ng damo at puno, kapansin ang katahimikan sa pagitan nila. Ang dati masiglang umaga ay tila nabalutan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Pagdating sa bukid, agad na kumilos si Mang Isko. Walang sayang na oras. Agad niyang sinimulan ang pagbubungkal ng lupa. Si Cardo naman ay nakatayo lamang, nakatingin sa malawak na taniman na tila ba ngayon niya lamang tunay na napansin. Halika, tawag ng kanyang ama. Subukan mo. Iniabot ni Mang Isko ang isang asarol. Hinawakan iyon ni Cardo, ngunit halatang hindi sanay ang kanyang mga kamay. Mabigat ito para sa kanya, at ang init ng araw ay unti-unti nang tumatama sa kanyang balat. Sinubukan niyang ibaba
ang asarol sa lupa. 1 beses, 2 beses. Ngunit sa bawat paghampas, tila mas lalo siyang napapagod kaysa sa inaasahan niya. "Tay, ang hirap pala nito!" reklamo niya, hingal na hingal. Hindi tumigil si Mang Isko sa kanyang ginagawa. "Oo," maikli niyang sagot. "Araw-araw ko itong ginagawa." Napatingin si Cardo sa kanyang ama, pawisan, pagod, ngunit tuloy-tuloy pa rin sa trabaho. Doon niya napansin ang mga kamay nitong magaspang at puno ng kalyo, ang likod na bahagyang nakayuko, at ang mukha na bakas ang pagod ngunit matatag. May kung anong gumalaw sa loob ni Cardo, isang damdaming hindi niya pa nararanasan noon. Ngunit mabilis din itong nawala. Umupo siya sa lilim ng isang puno. "Magpapahinga muna po ako," sabi niya. Pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi siya pinigilan ni Mang Isko. Lumipas ang mga oras, at habang ang araw ay unti-unting tumataas sa langit, lalo namang bumibigat ang trabaho. Ngunit si Mang Isko ay hindi tumigil. Si Cardo naman ay nanatiling nakaupo. Paminsan-minsan ay sumusubok magtrabaho, ngunit agad ding sumusuko. Pagsapit ng tanghali, sabay silang umupo upang kumain. Tahimik nilang binuksan ang baon. Kanin at tuyo, simpleng pagkain na bunga ng kanilang pinaghirapan. Habang kumakain, nagsalita si Mang Isko. "Alam mo ba kung bakit tayo may pagkain?" tanong niya. Hindi sumagot si Cardo. "Dahil sa lupa," patuloy niya. "At ang lupa, hindi nagbibigay ng walang kapalit." Tumingin si Cardo sa kanyang ama. "Ibig niyo pong sabihin, kailangan paghirapan?" Tumango si Mang Isko. "Hindi lang paghirapan, kailangan mong mahalin." Napatahimik si Cardo. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salitang iyon. Sa buong buhay niya, hindi niya kailanman inisip kung saan ang gagaling ang kanilang kinakain. Para sa kanya, ito'y basta naroon lamang. Ngunit ngayon, tila unti-unti niyang nauunawaan. Matapos kumain, muling tumayo si Mang Isko. "Tara, marami pa tayong gagawin." Napabuntong hininga si Cardo. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagreklamo. Muling hinawakan niya ang asarol. Sa bawat hampas niya sa lupa, dama niya ang pagod. Ngunit kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam ng paggawa ng isang bagay na may halaga. Hindi pa siya sanay. Hindi pa siya mahusay. Ngunit nagsimula na siya. At iyon ang unang hakbang. Sa pagtatapos ng araw, kapwa sila pagod na umuwi. Mabagal ang kanilang lakad, ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi mabigat, kundi puno ng pag-asa. Pagdating sa bahay, agad na nahiga si Cardo. Ngunit bago siya tuluyang pumikit, naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama. "Ang lupa, hindi nagbibigay ng walang kapalit." Sa unang pagkakataon, naitanong niya sa sarili, "Ano nga ba ang naibigay ko kapalit ng lahat ng mayroon ako?" Sa labas, tahimik na sumilip ang buwan sa kalangitan. Tila saksi sa isang unti-unting pagbabago. At sa puso ni Cardo, isang maliit na binhi ang naitanim. Isang binhi ng pag-unawa na sa tamang panahon ay maaaring lumago at magbunga. Sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa karaniwan, ngunit para kay Cardo, ang liwanag na iyon ay tila may kasamang bigat. Ang kanyang katawan ay nananakit. Ang mga braso niya ay tila hinila pababa ng pagod. At ang kanyang mga palad ay may mga mumunting sugat na hindi niya inaasahan.
Dahan-dahan siyang bumangon mula sa higaan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya ginising ng kanyang ama. Napatingin siya sa labas at nakita si Mang Isko na papalayo na. Bit-bit ang kanyang mga kagamitan. Tahimik na naglalakad patungo sa bukid. May kung anong kumirot sa dibdib ni Cardo. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng bahay. "Tay!" sigaw niya. Lumingon si Mang Isko. Bahagyang nagulat. "Bakit?" "Sandali lang po. Sasama ako." Hindi agad nagsalita ang matanda. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng pagkamangha at marahil kaunting tuwa na pilit niyang itinago. Tumango lamang siya. "Magmadali ka." Hindi na nag-aksaya ng oras si Cardo. Mabilis siyang naghanda at sumunod sa kanyang ama. Habang naglalakad sila, tahimik pa rin ang paligid. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito puno ng paglayo, kundi tila isang puwang na unti-unting napupuno ng pag-unawa. Pagdating sa bukid, agad nilang sinimulan ang trabaho. Sa pagkakataong ito, si Cardo ang unang kumilos. Hinawakan niya ang asarol at bagamat ramdam pa rin niya ang kirot sa kanyang katawan, pinilit niyang magpatuloy. Isang hampas, isa pa, at isa pa. Ang bawat galaw ay mabigat, ngunit hindi na siya tumigil. Napansin ito ni Mang Isko, ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa kanyang gawain, pinapansin ang pagbabago ng kanyang anak sa pamamagitan ng mga kilos, hindi ng mga salita. Lumipas ang mga oras. Ang init ng araw ay lalong tumindi at ang pawis ay patuloy na dumadaloy sa kanilang mga mukha. Ngunit sa kabila nito, hindi umatras si Cardo. Hanggang sa isang sandali, "Aray!" napasigaw siya. Nabitawan niya ang asarol at napaatras. Ang kanyang palad ay napunit at bahagyang dumugo. Mabilis na lumapit si Mang Isko. "Ipakita mo," sabi niya. Inabot ni Cardo ang kanyang kamay. Sinuri ito ng matanda at pagkatapos ay kinuha ang isang piraso ng tela mula sa kanyang bulsa at maingat na itinali sa sugat. "Normal yan," sabi ni Mang Isko. "Ganyan ang nangyayari kapag hindi sanay ang kamay." Napatingin si Cardo sa kanyang ama. "Tay, paano niyo po natitiis ito araw-araw?" Bahagyang ngumiti si Mang Isko. Isang ngiting may halong lungkot at pagmamalaki. "Hindi ko iniisip ang sakit," sagot niya. "Iniisip ko kung bakit ko ito ginagawa." Napatahimik si Cardo. "Para sa'yo," dagdag ng matanda. "Para may makain tayo. Para may kinabukasan ka." Ang mga salitang iyon ay tila tumama ng diretso sa puso ni Cardo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Ang bawat butil ng kanin na kanyang kinakain. Ang bawat bubong na sumisilong sa kanya. Ang bawat araw na siya'y walang iniintindi. Lahat ng iyon ay bunga ng pawis at sakripisyo ng kanyang ama. Unti-unting napayuko si Cardo. "Pasensya na po, tay," mahina niyang sabi. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, tinapik niya ang balikat ng kanyang anak. Hindi pa huli ang lahat. Muling tumayo si Cardo. Sa kabila ng sugat sa kanyang kamay, muli niyang hinawakan ang asarol. Sa pagkakataong iyon, hindi na lamang siya nagtatrabaho dahil pinilit siya. Nagtatrabaho siya dahil gusto niyang bumawi. Habang nagpapatuloy ang araw, may napansin si Mang Isko. Ang mga galaw ni Cardo ay unti-unting nagiging mas maayos.
Hindi pa ito perpekto, ngunit may pagbabago. At higit sa lahat, may puso na. Pagsapit ng hapon, sabay silang umupo sa gilid ng bukid. Tahimik nilang pinagmamasdan ang kanilang natapos na gawain. Hindi ito ganap, hindi ito perpekto, ngunit ito ay simula. Alam mo, sabi ni Mang Isko, ang lupa ay parang buhay. Napatingin si Cardo sa kanya. Kung pababayaan mo, hindi ito magbubunga, pero kung aalagaan mo, bibigyan ka nito ng higit pa sa inaasahan mo. Dahan-dahang tumango si Cardo. Sa kanyang isipan, malinaw na ngayon ang isang bagay. Ang buhay ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. At ang mga taong nagsasakripisyo para sa atin ay hindi dapat binabaliwala. Habang papalubog ang araw, ang ginintuang liwanag ay muling sumayaw sa mga palayan. Ngunit para kay Cardo, ang liwanag na iyon ay hindi na lamang tanawin. Ito ay paalala. Paalala ng responsibilidad, paalala ng sakripisyo, at paalala ng isang pagbabagong nagsisimula pa lamang. Sa mga sumunod na araw, tila may unti-unting nagbago sa takbo ng buhay ni Cardo. Hindi na siya ang dating binatang walang pakialam at laging nakahiga sa lilim ng puno. Sa halip, siya na mismo ang kusang bumabangon sa umaga. Hindi pa man sumisikat ang araw. Isang umaga, nagising si Mang Isko sa mahinang kaluskos sa labas ng bahay. Agad siyang bumangon at sumilip sa bintana. Laking gulat niya nang makita si Cardo. Tahimik itong naghahanda. Inaayos ang mga kagamitan, tinitingnan ang asarol, at sinisigurong maayos ang lahat bago umalis. Hindi na siya ginising. Hindi na siya tinawag. Siya na mismo ang kumikilos. May bahagyang ngiti sa labi ni Mang Isko, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Sa halip, dahan-dahan siyang lumabas at kunwaring ngayon pa lamang naghahanda. Maaga ka yata ngayon, sabi niya. Bahagyang napangiti si Cardo. Mas maraming magagawa kung maaga tay. Hindi sumagot si Mang Isko, ngunit sa kanyang mga mata ay mababakas ang tahimik na tuwa. Magkasama silang naglakad patungo sa bukid. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang hakbang ni Cardo ay hindi na mabigat. Bagamat may pagod pa rin sa kanyang katawan mula sa mga nakaraang araw, may kakaibang sigla siyang nararamdaman. Isang siglang nagmumula sa layunin. Pagdating sa bukid, agad silang nagtrabaho. Ngunit ngayon, hindi na kailangang utusan si Cardo. Alam na niya ang gagawin. Habang siya ay nagbubungkal ng lupa, mas maayos na ang kanyang galaw. Hindi na gaanong sabog ang bawat hampas, at ang kanyang paghinga ay mas kontrolado. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa kanyang ama, hindi na bilang isang taong inaasahan niyang gagawa ng lahat, kundi bilang isang huwaran na nais niyang sundan. Dahan-dahan lang, paalala ni Mang Isko. Hindi kailangang madaliin ang lahat. Tumango si Cardo. Opo, tay. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalong nagiging malinaw sa kanya ang halaga ng bawat ginagawa niya. Ang lupa na dati tila walang saysay sa kanyang paningin ay ngayon ay nagiging buhay. Isang bagay na kailangang alagaan, paghirapan at igalang. Ngunit hindi madali ang pagbabago. Pagsapit ng tanghali, muli niyang naramdaman ang pagod.
Ang kanyang mga balikat ay mabigat at ang kanyang likod ay tila naninigas. "Magpahinga muna tayo," sabi ni Mang Isko. Umupo sila sa lilim ng isang puno at tahimik na kumain ng kanilang baon. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang kasiyahan si Cardo. "Masarap pala kumain kapag pinaghirapan mo," sabi niya. Bahagyang napangiti. Napatingin si Mang Isko sa kanya. "Ngayon mo lang naramdaman niyan?" "Opo," sagot ni Cardo. "Dati po kasi, basta na lang ako kumakain. Hindi ko iniisip kung saan galing." Tumango si Mang Isko. Maraming tao ang ganoon. Hanggang sa dumating ang panahon na wala na silang makain. Doon pa lang nila nauunawaan ang halaga ng bawat butil ng kanin. Natahimik si Cardo. Pagkatapos nilang kumain, muli silang bumalik sa trabaho. Ngunit sa hapon na yon, may dumating na bisita. Si Mang Lando, isang kilalang magsasaka sa baryo, ay lumapit sa kanila. Siya ay matagal ng kaibigan ni Mang Isko at kilala sa pagiging prangka. "Isko," tawag niya. "Mukhang may bago kang katulong, ha?" Napangiti si Mang Isko. "Anak ko." Tumingin si Mang Lando kay Cardo. Nakasalukuyang abala sa pagbubungkal. Bahagya siyang napataas ang kilay. "Si Cardo?" tanong niya, tila hindi makapaniwala. "Oo," sagot ni Mang Isko. Lumapit si Mang Lando kay Cardo. "Ayos, ha? Akala ko hindi mo nahahawakan ng lupa." Bahagyang nahiya si Cardo. "Nagbabago na po." Napatawa si Mang Lando. "Maganda yan, pero tandaan mo, hindi sapat ang simula. Kailangan mong panindigan." Tumango si Cardo. "Opo." Nagpatuloy si Mang Lando sa pakikipag-usap kay Mang Isko. Ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan ay napupunta kay Cardo. Tila sinusukat kung tunay nga ba ang pagbabagong kanyang nasasaksihan. Habang papalubog ang araw, natapos ang kanilang gawain. Sa pagkakataong iyon, mas malaki ang kanilang nagawa kumpara sa mga nakaraang araw. Habang naglalakad pa uwi, napansin ni Cardo ang pagbabago hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa paraan ng pagtingin sa kanya ng iba. May respeto, may pagkilala, at higit sa lahat, may tiwala na unti-unting nabubuo. Pagdating sa bahay, umupo siya sa labas at pinagmamasdan ang kalangitan. Hindi na siya nakahiga. Hindi na siya walang ginagawa. Sa halip, iniisip niya ang susunod na araw, kung ano pa ang maaari niyang matutunan at kung paano pa siya mas makakatulong. Lumabas si Mang Isko at naupo sa tabi niya. Tahimik silang dalawa. Ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi na puno ng pangamba. Ito ay puno ng pag-asa. "Anak," sabi ni Mang Isko, "hindi ko hinihiling na maging perpekto ka." Tumingin si Cardo sa kanya. "Ang hinihiling ko lang ay huwag kang tumigil." Dahan-dahang tumango si Cardo. "Hinding-hindi na po, Tay." Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, isang bagong yugto ng kanilang buhay ang nagsisimula. Isang yugto na hindi na lamang tungkol sa pagsubok, kundi tungkol sa pagtitiyaga, pagkatuto, at paghubog ng isang bagong pagkatao. At sa puso ni Cardo, ang dating katamaran ay unti-unti nang napapalitan ng isang bagay na mas matibay. Ang kagustuhang maging karapat-dapat. Lumipas ang mga linggo at ang dating tahimik na bukid ni Mang Isko ay muling nabuhay sa masiglang ritmo ng pagtatrabaho.
Sa bawat umaga, magkasama na silang mag-ama. Walang utos, walang pilitan. Ang dating mabagal at pabigat na kilos ni Cardo ay napalitan ng mas maingat at may layuning galaw. Ngunit sa kabila ng unti-unting pag-unlad, may isang bagay na hindi kayang kontrolin ng sipag at tiyaga: ang panahon. Isang umaga, makapal ang ulap sa kalangitan. Ang hangin ay malamig at ang mga ibon ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Habang naglalakad papunta sa bukid, napatingin si Mang Isko sa langit. Hindi maganda ang senyales, bulong niya. Narinig iyon ni Cardo. Uulan po ba, tay? Hindi lang ulan, sagot ng matanda. Mukhang malakas na bagyo. Napahinto si Cardo. Paano po ang mga tanim natin? Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, pinagmamasdan niya ang malawak nilang bukirin, ang mga palay na nagsisimula pa lamang tumubo, ang lupa na kanilang pinaghirapan araw-araw. Kapag malakas ang bagyo, sabi niya, posibleng masira ang lahat. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Cardo. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang takot, hindi para sa sarili, kundi para sa bunga ng kanilang pinaghirapan. Pagdating sa bukid, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kailangan nating ihanda ang lupa, utos ni Mang Isko. Siguraduhin nating maayos ang daluyan ng tubig para hindi malunod ang mga tanim. Tumango si Cardo. Opo, tay. Agad silang kumilos. Hinukay nila ang mga kanal upang magkaroon ng daluyan ang tubig ulan. Inayos nila ang lupa upang hindi agad matangay ng baha. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamadali, ngunit may kasamang pag-iingat. Habang tumatagal, lalong umiitim ang kalangitan. Ang hangin ay unti-unting lumalakas at ang mga dahon ng puno ay nagsimulang mag-ingay. Tay! Tawag ni Cardo. Parang papalapit na po. Tumango si Mang Isko. Kaya bilisan pa natin. Sa kabila ng pagod, hindi tumigil si Cardo. Ang dating batang tamad ay tila nawala na. Napalitan ng isang binatang handang magsikap, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanilang kinabukasan. Ngunit kahit anong paghahanda, may mga bagay na hindi kayang pigilan. Pagsapit ng hapon, dumating ang bagyo. Malalakas na hangin ang humampas sa bukid. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil, tila galit ang kalangitan. Ang mga tanim ay nagsimulang yumuko sa lakas ng hangin. At ang tubig ay mabilis na umapaw sa lupa. Mula sa kanilang bahay, pinagmamasdan ni Mang Isko at Cardo ang nangyayari. Tahimik si Cardo, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapikit. Tay, mawawala po ba ang lahat? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng anak. Hindi natin alam, sagot niya. Pero ginawa natin ang lahat ng kaya natin. Napayuko si Cardo. Sa bawat hampas ng hangin at ulan, tila pinipiga ang kanyang puso. Ang mga tanim na ilang linggo nilang pinaghirapan ay maaaring mawala sa isang iglap. At doon niya lubos na naunawaan. Hindi lamang pala pagod ang puhunan sa pagsasaka. Kailangan din ng lakas ng loob at pagtanggap. Lumipas ang magdamag. Ang bagyo ay hindi agad humupa. Ang bawat oras ay tila isang pagsubok na walang kasiguraduhan. Kinabukasan, dahan-dahang tumahimik ang paligid.
Ang ulan ay tumigil. Ang hangin ay kumalma. Ngunit ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa ingay ng bagyo. Nagkatinginan sina Mang Isko at Cardo. "Puntahan natin," sabi ng matanda. Tahimik silang naglakad papunta sa bukid. Sa bawat hakbang, ramdam ni Cardo ang kaba sa kanyang dibdib. Pagdating nila, kapwa sila napahinto. Ang dating maayos na taniman ay bahagyang nasira. Ang ilang bahagi ay nalubog sa tubig at ang iba ay natumba ng hangin. Hindi ito lubusang nawasak, ngunit hindi rin ito ligtas. Napayuko si Cardo. "Sayang po," mahina niyang sabi. Ngunit si Mang Isko ay nanatiling nakatingin sa bukid. "Hindi pa tapos," sabi niya. Napatingin si Cardo. "Tay? Habang may natitira, may pag-asa," dagdag ng matanda. Tahimik na tumingin si Cardo sa paligid at doon niya napansin. Hindi nga lahat ay nawala. May mga tanim na nakatayo pa rin. May mga bahagi ng lupa na hindi gaanong naapektuhan. Dahan-dahang huminga si Cardo. "Anong gagawin natin?" tanong niya. Tumingin si Mang Isko sa kanya. "Babangon tayo," sagot niya. "Aayusin natin ang nasira. Aalagaan natin ang natira." Sandaling natahimik si Cardo. Pagkatapos ay tumango siya. "Opo, Tay." Sa pagkakataong iyon, walang pag-aatubili sa kanyang tinig. Walang takot. Tanging determinasyon. Muli nilang hinawakan ang kanilang mga kagamitan. Muli silang nagtrabaho. Sa ilalim ng maputlang langit, matapos ang bagyo, ang mag-amang minsang pinaghihiwalay ng katamaran at pagkadismaya ay ngayon ay magkasamang lumalaban. Hindi laban sa isa't isa, kundi laban sa pagsubok ng buhay. At sa puso ni Cardo, ang dating binhi ng pagbabago ay unti-unti nang tumutubo. Pinatitibay ng hirap, dinidilig ng sakripisyo, at pinaigting ng pag-asa. Matapos ang bagyo, ang baryo ay tila dahan-dahang bumabambambangon mula sa isang mabigat na pagsubok. Ang mga bubong na tinangay ng hangin ay inaayos. Ang mga natumbang puno ay pinuputol at ang mga magsasaka ay muling bumabalik sa kanilang mga bukirin. Dala ang pag-asa na hindi kayang tangayin ng anumang unos. Sa bukid ni Mang Isko, maaga pa lamang ay naroon na silang mag-ama. Tahimik si Cardo habang pinagmamasdan ang lupang minsang nilunod ng ulan. May mga bahagi pa ring basa at malambot, ngunit unti-unti na itong bumabalik sa dating anyo. "Tay," tanong niya, "paano po natin maibabalik ang sigla ng lupa?" Tumingin si Mang Isko sa paligid bago sumagot. "Hindi sapat na basta natin ito linisin. Kailangan natin itong alagaan. Parang tao rin." Napakunot ang noo ni Cardo. "Parang tao?" Tumango ang matanda. "Kapag napagod ang lupa, kailangan din nitong magpahinga. Kapag nasaktan, kailangan itong gamutin." Napaisip si Cardo. Sa kanyang isipan, ang lupa ay dati isang bagay lamang. Isang lugar na tinatapakan, binubungkal at pinagtataniman. Ngunit ngayon unti-unti niyang nakikita ito bilang isang bagay na may buhay, na nangangailangan ng pag-aaruga. Lumapit si Mang Isko sa isang bahagi ng bukid na tila mas naapektuhan ng bagyo. "Dito tayo magsisimula," sabi niya. Kinuha niya ang isang supot na puno ng tuyong dahon at dumi ng hayop. Napangiwi si Cardo.
Ano po yan, Tay? Pataba, sagot ni Mang Isko. Ito ang magpapalakas muli sa lupa. Ikinalat nila ang pataba sa lupa. Maingat na hinahalo sa basang lupa upang maibalik ang sustansya nito. Habang ginagawa nila iyon, napansin ni Cardo ang tiyaga ng kanyang ama, ang paraan ng paghawak nito sa lupa, ang pag-iingat sa bawat galaw, at ang paggalang na tila ibinibigay nito sa bawat pulgada ng bukirin. Tay, muling tanong ni Cardo, bakit po parang kilala niyo ang lupa? Bahagyang ngumiti si Mang Isko. Dahil matagal na kaming magkasama, sagot niya. Kung paano mo nakikilala ang isang kaibigan, ganoon din sa lupa. Natututo kang intindihin kung kailan ito masaya, kung kailan ito pagod at kung kailan ito nangangailangan ng tulong. Tahimik na nakinig si Cardo. Sa kanyang puso, may bagong paggalang na nabubuo, hindi lamang para sa kanyang ama, kundi para sa mismong lupa na nagbibigay sa kanila ng buhay. Lumipas ang mga araw. Araw-araw, maaga silang gumigising at nagtutungo sa bukid. Unti-unti nilang inaayos ang mga nasirang bahagi. Tinatanggal ang mga patay na halaman at inaalagaan ang mga natira. Sa bawat araw, may pagbabago. Ang lupa ay unti-unting tumitibay. Ang mga tanim ay nagsisimulang tumuwid at ang pag-asa ay muling sumisibol. Ngunit hindi lamang ang bukid ang nagbabago. Si Cardo rin. Hindi na siya ang batang kailangan pang utusan. Siya na ang kusang nakakakita ng kailangang gawin. Siya na ang nag-aalok ng tulong. At minsan, siya na rin ang nagbibigay ng payo. Isang hapon, habang nagpapahinga sila, napansin ni Mang Isko ang kanyang anak. Napapansin ko, sabi niya, mas nagiging maingat ka na. Ngumiti si Cardo. Natuto na po ako. Tungkol saan? Tanong ng matanda. Sandaling nag-isip si Cardo bago sumagot. Na ang lupa, hindi lang basta lupa, sabi niya, at ang trabaho, hindi lang basta trabaho. Napatingin si Mang Isko sa kanya. Kung hindi mo mahal ang ginagawa mo, dagdag ni Cardo, hindi mo makikita ang tunay na halaga nito. Hindi agad nakapagsalita si Mang Isko. Sa kanyang puso, may halong saya at ginhawa. Isang pakiramdam na matagal niyang hinintay. Hindi man niya direktang tinuruan ang kanyang anak ng lahat ng ito. Ngunit sa pamamagitan ng karanasan, natutunan ito ni Cardo. At iyon ang mas mahalaga. Habang papalubog ang araw, muling nagkulay ginto ang kanilang bukirin. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang liwanag ay tila mas maliwanag. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa bagong pag-unawa na sumibol sa puso ni Cardo. Tay, sabi niya, pangako po, aalagaan ko ang lupang ito. Tumingin si Mang Isko sa kanya. Hindi lang ang lupa, sagot niya, kundi pati ang sarili mo. Tumango si Cardo. Sa katahimikan ng dapit hapon, ang mag-ama ay nakaupo sa gilid ng kanilang bukid. Pinagmamasdan ang unti-unting pagbangon ng kanilang pinaghirapan. At sa ilalim ng malawak na kalangitan, isang lihim ang tuluyang nabunyag kay Cardo. Ang lihim ng lupa ay hindi lamang nasa ani. Ito ay nasa pagmamahal, pagtitiyaga at pag-unawang ibinibigay mo rito. At kapag natutunan mo iyon, hindi ka na kailanman magiging tamad. Habang unti-unting bumabangon ang bukirin ni Mang Isko, nagsisimula ring bumalik ang dating sigla ng baryo.
Ang mga magsasaka ay muling nagkakaroon ng pag-asa at ang bawat araw ay tila isang panibagong pagkakataon upang itama ang mga nasira ng nakaraang unos. Si Cardo ay patuloy sa kanyang pagbabago. Mas maaga na siyang gumigising, mas masipag na kumikilos, at mas maingat sa bawat gawaing kanyang hinahawakan. Ang mga kamay niyang dati malambot ay unti-unti nang nagkakaroon ng kalyo, mga tanda ng kanyang pagsisikap at pagtitiyaga. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may darating na pagsubok na hindi kayang harapin ng lakas ng katawan lamang. Isang hapon, habang si Cardo ay nag-iisa sa bukid at inaayos ang mga bagong tanim, may isang lalaking lumapit sa kanya. Maayos ang pananamit nito, malinis, makintab ang sapatos, at may bitbit na maliit na bag. "Magandang hapon, bati ng lalaki," napalingon si Cardo. "Magandang hapon po." "Anak ka ni Mang Isko, tama ba?" tanong ng lalaki. "Opo," sagot ni Cardo. Ngumiti ang lalaki. "Ako si Don Emilio." Napakunot ang noo ni Cardo. Narinig na niya ang pangalang iyon, isa itong kilalang negosyante na bumibili ng lupa sa iba't ibang baryo. "Ano pong maitutulong ko sa inyo?" maingat na tanong ni Cardo. Tumingin si Don Emilio sa paligid, pinagmamasdan ang kanilang bukirin. "Maganda ang lupa ninyo," sabi niya. "Mataba, malaki ang potensyal." Hindi agad sumagot si Cardo. "Alam mo," patuloy ni Don Emilio, "maraming magsasaka ang nahihirapan, lalo na pagkatapos ng bagyo. Pero may paraan para gumaan ang buhay." Napatingin si Cardo sa kanya. "Anong paraan po?" Ngumiti ang lalaki, isang ngiting tila may tinatagong balak. "Bibiliin ko ang lupang ito." Parang tumigil ang oras para kay Cardo. "Bibiliin po?" ulit niya. Oo, sagot ni Don Emilio. "Bibigyan ko kayo ng malaking halaga. Hindi nyo na kailangang magbilad sa araw. Hindi nyo na kailangang maghirap." Tahimik si Cardo. Ang mga salitang iyon ay tila matamis sa pandinig. Isang buhay na walang pagod, walang hirap, at puno ng kaginhawaan. "Isipin mo," dagdag ni Don Emilio, "isang iglap lang, magbabago ang buhay ninyo." Napatingin si Cardo sa bukid. Naalala niya ang mga araw ng pagod, ang sakit sa kanyang mga kamay, ang pag-aalala noong dumaan ang bagyo. Ngunit kasabay nito, naalala rin niya ang mga natutunan niya, ang halaga ng lupa, ang sakripisyo ng kanyang ama, at ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. "Hindi ko po alam," sagot niya. Lumapit si Don Emilio. "Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon," sabi niya. "Pero tandaan mo, hindi lahat ng pagkakataon ay bumabalik." Iniabot niya ang isang maliit na papel. "Nandito ang aking tirahan. Kapag handa ka na, puntahan mo ako." Tinanggap iyon ni Cardo, ngunit hindi siya nagsalita. Pagkatapos ay umalis si Don Emilio. Iniwan si Cardo na mag-isa sa gitna ng bukid. Tahimik ang paligid. Ngunit sa loob ni Cardo, may ingay. Isang labanan ng isip at puso. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Habang kumakain sila ng kanyang ama, ilang beses niyang gustong magsalita, ngunit hindi niya magawa. "Tahimik ka," napansin ni Mang Isko. "Wala po," mabilis na sagot ni Cardo. Ngunit hindi kumbinsido ang matanda. "May problema ka ba?" Sandaling natahimik si Cardo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama. "Tay," panimula niya, "kung may pagkakataon po na gumaan ang buhay natin,
Kukunin niyo po ba? Napatingin si Mang Isko sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-atubili si Cardo, ngunit sa huli ay nagsalita rin. May gustong bumili ng lupa natin. Biglang natahimik ang paligid. Ibinaba ni Mang Isko ang kanyang kutsara. Sino? Si Don Emilio po. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, tumingin siya sa labas sa direksyon ng kanilang bukid. Magkano ang alok? Tanong niya. Sinabi ni Cardo ang halaga. Napabuntong hininga ang matanda. Malaki nga, bulong niya. Kung tatanggapin po natin, dagdag ni Cardo, hindi na tayo mahihirapan. Napatingin si Mang Isko sa kanya. Hindi na tayo mahihirapan, ulit niya. Ngunit may kakaibang bigat ang kanyang tinig. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. Anak, sabi niya, ang lupa na yan, hindi lang basta pag-aari. Tahimik na nakinig si Cardo. Iyan ang pinaghirapan ng aking ama at ng kanyang ama bago pa siya. Patuloy ni Mang Isko. Hindi ito basta lupa. Iyan ang ating pinagmulan. Napayuko si Cardo. Pero tay, mahina niyang sabi, paano kung iyon na ang paraan para gumaan ang buhay natin? Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip tumayo siya at lumabas ng bahay. Sumunod si Cardo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tumayo silang dalawa sa harap ng kanilang bukid. Kung ibebenta natin ito, sabi ni Mang Isko, oh, gagaan ang buhay natin. Napatingin si Cardo. Pero mawawala rin ang dahilan kung bakit tayo nagsisikap. Tahimik si Cardo. Madaling kunin ang pera, dagdag ng matanda. Pero ang dangal at ang kahulugan ng paghihirap, hindi iyon mabibili. Mahigpit na hinawakan ni Cardo ang papel na ibinigay ni Don Emilio. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng desisyon. Sa isang banda, ang madaling buhay. Sa kabilang banda, ang lupang kanilang minahal at pinaghirapan. At sa gitna ng dalawang iyon, naroon siya. Hindi na bilang isang tamad na anak, kundi bilang isang taong kailangang pumili. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan, ang tukso ng madaling landas ay unti-unting lumalapit. At ang tunay na pagsubok ni Cardo ay nagsisimula pa lamang. Hindi agad nakatulog si Cardo ng gabing iyon. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang alok ni Don Emilio. Ang pangakong kaginhawaan, ang perang kayang baguhin ang kanilang buhay sa isang iglap, at ang posibilidad na tuluyang mawala ang kanilang paghihirap. Ngunit kasabay nito, bumabalik din ang mga alaala ng kanyang mga natutunan, ang mga sugat sa kanyang mga palad, ang pawis ng kanyang ama, at ang unti-unting pagbangon ng kanilang bukirin mula sa unos. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan, ay gising na si Cardo. Tahimik siyang lumabas ng bahay at naglakad patungo sa bukid, mag-isa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng madaling araw, ang lupa ay tila payapa. Ang hamog ay nakadikit sa mga dahon at ang hangin ay malamig at banayad. Tumayo siya sa gitna ng bukirin. Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ng lupa. Tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, tila may sinasabi ang lupa. Hindi sa salita, kundi sa pakiramdam. Dito nagsimula ang lahat, bulong niya sa sarili. Naalala niya ang unang araw
na sumama siya sa kanyang ama. Ang hirap, ang pagod, ang sakit. Ngunit naalala rin niya ang pagbabago, ang pagkatuto, ang pag-unawa, at ang unti-unting paghubog sa kanya bilang isang tao. Napapikit siya. Kung iiwan ko ito, bulong niya, para ko na ring iniwan ang lahat ng natutunan ko. Maya-maya, narinig niya ang mga yapak sa likuran. Maaga ka ngayon. Lumingon siya. Nandoon si Mang Isko nakatingin sa kanya. Opo, tay! Sagot ni Cardo. Lumapit ang matanda at tumayo sa tabi niya. Iniisip mo pa rin, hindi ba? Tanong niya. Tumango si Cardo. Opo. Tahimik silang dalawa, kapwa nakatingin sa bukid. Hindi madali ang desisyon, sabi ni Mang Isko. Kahit ako, naiisip ko rin. Napatingin si Cardo sa kanya. Talaga po? Hindi ako bulag sa hirap natin, sagot ng matanda. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay na ito. Sandaling natahimik si Cardo. Pero tay, sabi niya, kung may pagkakataon na hindi na tayo maghirap, mali po ba na kunin iyon? Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip, yumuko siya at kumuha ng isang dakok ng lupa. Ang tanong, sabi niya, ano ang kapalit? Napatingin si Cardo sa kanyang kamay. Kung pera ang kapalit ng lupa, dagdag ni Mang Isko, ano naman ang kapalit ng pera? Hindi agad nakasagot si Cardo. Sa kanyang isipan malinaw ang halaga ng alok. Ngunit ang tanong ng kanyang ama ay tila mas mabigat kaysa sa halaga ng pera. Lumipas ang ilang sandali. Puntahan mo siya, biglang sabi ni Mang Isko. Nagulat si Cardo. Tay? Puntahan mo si Don Emilio, ulit ng matanda. Pakinggan mo ang kanyang alok, intindihin mo. Pero, nag-alinlangan si Cardo. Hindi kita pipigilan, sabi ni Mang Isko. Desisyon mo ito. Tahimik na tumango si Cardo. Sa pagkakataong iyon, hindi siya tinuruan ng kanyang ama kung ano ang tama o mali. Sa halip, binigyan siya ng pagkakataong matuto at pumili. Kinahapunan, nagtungo si Cardo sa bayan. Habang naglalakad siya sa mas abalang lugar, ramdam niya ang kaibahan ng mundo. Mas maingay, mas mabilis at tila mas magulo. Sa gitna ng mga tindahan at sasakyan, nakita niya ang malaking bahay ni Don Emilio. Maayos, malinis, at puno ng karangyaan. Huminto siya sa harap ng gate. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay pumasok. Tinanggap siya ng isang kasambahay at dinala sa sala. Ilang sandali pa, lumabas si Don Emilio. Cardo, sabi niya, may ngiti. Alam kong babalik ka. Hindi sumagot si Cardo. Handa ka na bang magdesisyon? Tanong ng lalaki. Sandaling natahimik si Cardo bago sumagot. Gusto ko pong maintindihan. Bakit niyo gustong bilhin ang lupa namin? Bahagyang natawa si Don Emilio. Dahil may halaga ito, sagot niya. Gagawin ko itong bahagi ng mas malaking proyekto. Mga gusali, negosyo, mas malaking kita. Napatingin si Cardo. Mas malaking kita, ulit niya. Tumango si Don Emilio. At bahagi niyo ay mapupunta sa inyo kung ibebenta niyo. Tahimik si Cardo. Sa harap niya ay isang malinaw na oportunidad. Ngunit sa kanyang puso, may bumubulong na tanong. Kapag nawala ang lupa, ano ang matitira? Napatingin siya kay Don Emilio. Kung ibenta namin ito, tanong niya, ano po ang mangyayari sa lupa? Magbabago, sagot ng lalaki. Magiging mas moderno,
mas kapaki-pakinabang. Dahan-dahang tumango si Cardo. Ngunit sa kanyang isipan, ibang larawan ang nakikita niya. Hindi bukirin, hindi tanim, kundi semento. At ingay at pagkawala, tumayo si Cardo. "Salamat po," sabi niya. Nagulat si Don Emilio. "Hindi ka pa sumasagot." Tumingin si Cardo sa kanya. "May sagot na po ako," sabi niya. Ngunit hindi niya ito sinabi roon. Sa halip, lumabas siya ng bahay at naglakad pabalik sa kanilang baryo. Habang papalubog ang araw, ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit malinaw. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nalilito. Hindi na siya nag-aalinlangan dahil sa kanyang puso, alam na niya ang kanyang pipiliin. At sa pag-uwi niya, dala niya ang isang desisyong hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ama. At para sa lupang nagturo sa kanya kung paano maging tunay na tao. Tahimik ang dapit hapon nang makabalik si Cardo sa kanilang baryo. Ang kalangitan ay muling pinintahan ng kulay kahel at ginto. Ngunit sa kanyang puso, hindi na ito basta tanawin lamang. Ito ay saksi sa isang mahalagang desisyon. Pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niya si Mang Isko na nakaupo sa labas. Tahimik na nakatingin sa kanilang bukirin. Parang hinihintay siya. "Tay," tawag ni Cardo. Dahan-dahang lumingon ang matanda. "Nakapunta ka na?" Tumango si Cardo. "At?" tanong ni Mang Isko. Mahinahon ngunit may lalim. Sandaling natahimik si Cardo. Huminga siya ng malalim. Tila pinipili ang tamang mga salita. "Hindi po natin ibebenta ang lupa." Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang ingay. Ngunit sa katahimikang iyon, may bigat na tila unti-unting nawawala. Matagal na tinitigan ni Mang Isko ang kanyang anak. "Sigurado ka?" tanong niya. "Opo," matatag na sagot ni Cardo. "Pinuntahan ko po siya. Nakita ko ang mundo na gusto niyang ipalit sa lupang ito." Umupo si Cardo sa tabi ng kanyang ama. "Maganda po, pero hindi para sa atin," dagdag niya. Hindi nagsalita si Mang Isko. "Kaya ko pong piliin ang madaling buhay," patuloy ni Cardo. "Pero kung kapalit nito ang lahat ng natutunan ko, parang mali po." Dahan-dahang napangiti si Mang Isko. Hindi malaki, hindi magarbo, ngunit totoo. "Anak," sabi niya, "ang desisyon mo, hindi madali." "Opo," sagot ni Cardo. "Pero tama po." Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa pagitan nilang mag-ama. Hindi na lamang sila magulang at anak. Sila ay naging magkasangga sa laban ng buhay. Kinabukasan, maagang nagtungo si Cardo sa bukid. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang siya nagtatrabaho. May dala siyang layunin. Habang binubungkal niya ang lupa, mas maingat ang kanyang galaw. Tila bawat hampas ay may kasamang pangako. Maya-maya, dumating si Mang Isko. Hindi siya nagsalita. Sa halip, tumabi siya sa kanyang anak at nagsimulang magtrabaho. Magkasabay, magkatuwang. Habang lumilipas ang araw, dumaan si Mang Lando. "Magandang umaga," bati niya. "Magandang umaga po," sabay na sagot ng mag-ama. Napansin ni Mang Lando ang kakaibang sigla sa kanilang dalawa. "Parang may nagbago sabi niya. Ngumiti si Cardo. "May desisyon po." "Anong desisyon?" tanong ni Mang Lando. Saglit na nagkatinginan sina Mang Isko at Cardo.
Pagkatapos ay sumagot si Cardo, "Hindi po namin ibebenta ang lupa." Napataas ang kilay ni Mang Lando. "Talaga?" sabi niya. "Malaki ang alok ah." "Opo," sagot ni Cardo. "Pero mas malaki po ang mawawala." Napangiti si Mang Lando. "Maganda yan," sabi niya. "Hindi lahat kayang piliin ang tama." Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit halatang may paggalang na sa kanyang tingin kay Cardo. Habang nagpapatuloy ang araw, mas lalong naging magaan ang pakiramdam ni Cardo. Hindi dahil madali ang trabaho, kundi dahil malinaw na ang kanyang landas. Sa bawat pawis na pumapatak, alam niyang hindi ito nasasayang. Sa bawat pagod na nararamdaman, alam niyang may patutunguhan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nauunawaan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung ano ang pinipili mong ipaglaban. Pagsapit ng hapon, sabay silang umupo ni Mang Isko sa gilid ng bukid. Tahimik nilang pinagmamasdan ang kanilang taniman. Hindi perpekto, ngunit buhay. "Anak," sabi ni Mang Isko, "ipinagmamalaki kita." Napatingin si Cardo sa kanya. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang narinig ang mga salitang matagal niyang hindi narinig. "At ako po, tay," sagot niya. "Ipinagmamalaki ko rin po kayo." Tahimik silang dalawa. Ngunit sa katahimikang iyon, puno ng kahulugan ang bawat sandali. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanilang bukirin ay muling kumikislap. Hindi lamang dahil sa liwanag, kundi dahil sa paninindigan na nagbigay dito ng tunay na halaga. At sa puso ni Cardo, ang dating tamad na binata ay tuluyan ng naglaho. Ang pumalit, isang lalaking marunong pumili at marunong manindigan. Lumipas ang mga buwan na puno ng sipag, pagtitiyaga at paninindigan. Ang bukirin ni Mang Isko ay unti-unting bumalik sa dating sigla. Ang mga tanim na minsang nilugmok ng bagyo ay muling tumayo, at ang lupa na tila napagod ay muling nagbigay ng buhay. Sa bawat araw na sumikat ang araw, kasabay nito ang patuloy na pagbabago ni Cardo. Hindi na lamang siya tumutulong, siya na ang nangunguna. Isang umaga, habang ang hamog ay nakadikit pa sa mga dahon at ang hangin ay malamig pa sa balat, si Cardo ay maagang nasa bukid. Tahimik niyang sinusuri ang mga tanim. Pinipili kung alin ang nangangailangan ng pansin at inaayos ang mga bahagi ng lupa na dapat pang pagbutihin. Maya-maya, dumating si Mang Isko. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang unang kumikilos. Huminto siya sandali at pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang batang dati ayaw humawak ng asarol, ngayon ay siyang nagbubuhat ng kinabukasan nila. "Maaga ka na naman," sabi ni Mang Isko. Ngumiti si Cardo. "Marami pa pong pwedeng gawin." Lumapit si Mang Isko at tumabi sa kanya. "Hindi na kita kailangang utusan," sabi niya. "Opo," sagot ni Cardo. "Dahil alam ko na po ang dapat gawin." Tahimik silang nagtrabaho, ngunit ang katahimikan ay hindi na puno ng pangamba. Ito ay puno ng kasiguraduhan. Dumating ang panahon ng anihan. Ang bukirin ay nagkulay ginto at ang mga palay ay yumuko, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa bigat ng kanilang bunga. Sa araw ng pag-aani, ang buong baryo ay tila nakatingin sa bukid ni Mang Isko.
Ang ganda ng ani nila. Bulong ng ilan. Mas maganda pa kaysa dati, sabi ng iba. Hindi man ito perpekto, ngunit ito ay sapat. At higit pa sa inaasahan matapos ang kanilang pinagdaanan. Magkasamang nag-ani sina Mang Isko at Cardo. Ang bawat hiwa ng palay ay tila may kasamang alaala. Ang mga araw ng pagod, ang bagyong sumubok sa kanila, ang tukso na halos maglayo sa kanila sa lupang minahal nila. Ngunit sa bawat bungkos na kanilang natitipon, naroon ang patunay na ang lahat ng iyon ay may kabuluhan. Anak, sabi ni Mang Isko habang hawak ang isang bungkos ng palay. Ito ang bunga ng pagsisikap. Tumingin si Cardo sa kanyang ama. Hindi lang po ng pagsisikap, sagot niya, kundi ng tamang pagpili. Napangiti si Mang Isko. Sa sandaling iyon, wala nang kailangang sabihin pa. Nauunawaan na nila ang isa't isa. Pagsapit ng hapon, natapos ang kanilang pag-aani. Pagod ang kanilang katawan, ngunit magaan ang kanilang puso. Umupo sila sa gilid ng bukid, pinagmamasdan ang kanilang pinaghirapan. Ang bukirin ay hindi na lamang lupa. Ito ay naging saksi sa kanilang pagbabago. Tay, sabi ni Cardo, kung ibinenta po natin ito, hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin. Ngunit alam ni Mang Isko ang ibig niyang ipahiwatig. Hindi natin makikita ang araw na ito, sagot ng matanda. Tumango si Cardo. Salamat po, dagdag niya. Para saan? Tanong ni Mang Isko. Sa hindi niyo po pagsuko sa akin, sagot ni Cardo. Tahimik si Mang Isko sandali. Hindi kita sinukuan, sabi niya. Dahil alam kong may kakayahan ka. Napayuko si Cardo. Sa unang pagkakataon, lubos niyang naramdaman ang tiwala ng kanyang ama at ang bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Habang papalubog ang araw, muling nagkulay ginto ang kanilang paligid. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang liwanag ay tila mas mainit. Parang yakap ng tagumpay matapos ang mahabang laban. Sa puso ni Cardo, malinaw na ngayon ang lahat. Ang sipag ay hindi parusa. Ang hirap ay hindi hadlang. At ang lupa ay hindi lamang pinanggagalingan ng ani. Ito ay pinanggagalingan ng pagkatao. Mula sa isang tamad na anak, siya ay naging isang lalaking marunong magsikap, magmahal, at manindigan. At sa kwento nilang mag-ama, iisang aral ang mananatili. Ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa madaling paraan. Ito ay pinaghihirapan, pinangangalagaan, at pinahahalagahan. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang kanilang kwento ay natapos. Ngunit ang kanilang pamana ay magpapatuloy. Lumipas ang mga taon. Ang maliit na baryo sa paanan ng bundok ay nanatiling tahimik. Ngunit sa bawat pagdaan ng panahon, ang mga kwento ng sipag at pagtitiyaga ay patuloy na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa gitna nito, nananatiling buhay ang bukirin ni Mang Isko. Ngunit marami na ang nagbago. Si Mang Isko ay tumanda na. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti. Ang kanyang likod ay mas yumuko. At ang kanyang lakas ay hindi na tulad ng dati. Hindi na niya kayang magtrabaho ng buong araw sa ilalim ng araw. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Si Cardo, ang dating tamad na anak, ay isa ng ganap na magsasaka. Sa bawat umaga, siya ang unang gumigising.
Siya ang naghahanda, siya ang nag-iisip, at siya ang kumikilos. Ang kanyang mga kamay ay hindi na lamang puno ng kalyo. Ito ay puno na ng karanasan. At sa bawat galaw niya, makikita ang bakas ng kanyang ama. Isang umaga, habang ang araw ay unti-unting sumisikat, lumabas si Mang Isko ng bahay. Dahan-dahan siyang naglakad, papunta sa bukid. Bit-bit ang kanyang lumang sombrero. Pagdating niya roon, nakita niya si Cardo. Abala ito sa pagtatrabaho. Maingat na inaayos ang mga tanim, tila walang pagod. Huminto si Mang Isko at tahimik siyang pinagmamasdan. Hindi na siya nagsalita. Hindi na niya kailangan. Sa kanyang harapan ay ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. Hindi lamang ang masaganang bukirin, kundi ang anak na kanyang hinubog. "Tay!" tawag ni Cardo. Nang mapansin siya, lumapit ito agad. "Bakit po kayo nagpunta? Dapat nagpapahinga na lang kayo." Ngumiti si Mang Isko. "Gusto ko lang makita." "Ang alin po?" tanong ni Cardo. "Ang lahat," sagot ng matanda. Sandaling natahimik si Cardo. Pagkatapos ay inalalayan niya ang kanyang ama at pinaupo sa ilalim ng puno. Ang parehong punong dati niyang tinatambayan noong siya'y wala pang pakialam sa buhay. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. "Naalala mo ba?" tanong ni Mang Isko. "Noong dito ka lang nakahiga." Bahagyang napangiti si Cardo. "Opo, at ayaw ko pang tumulong noon." "At ngayon?" tanong ng matanda. Tumingin si Cardo sa bukirin. "Hindi ko na kayang pabayaan," sagot niya. Tumango si Mang Isko. "Alam mo," sabi niya, "nung bata ka, akala ko hindi mo na matututunan ang halaga ng lahat ng ito." Napayuko si Cardo. "Pasensya na po, tay." Umiling ang matanda. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad." Tumingin siya sa malayo. "Dahil natutunan mo rin." Tahimik silang dalawa. Ang hangin ay banayad at ang mga dahon ay marahang sumasayaw. Tila sumasang-ayon sa katahimikan ng sandali. "Tay," sabi ni Cardo, "ipapangako ko po sa inyo, aalagaan ko ang lupang ito." Tumingin si Mang Isko sa kanya. "Hindi lang ang lupa," sagot niya, "kundi pati ang mga susunod sa iyo." Napaisip si Cardo. "Balang araw," dagdag ng matanda, "ikaw naman ang magtuturo at sana hindi mo rin sila susukuan." Dahan-dahang tumango si Cardo. "Opo, tay." Lumipas ang sandali. Ang araw ay tuluyan ng sumikat at ang liwanag nito ay muling nagbigay buhay sa buong bukirin. Ngunit para kay Mang Isko, ang liwanag na yon ay tila mas mainit, parang huling yakap ng isang mahabang paglalakbay. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. "Tay?" tawag ni Cardo. Ngunit tahimik na ang matanda. Wala nang sagot. Ngunit sa kanyang mukha, may ngiti, isang ngiting puno ng kapayapaan. Sa ilalim ng punong minsang naging saksi sa katamaran ni Cardo. Ngayon ay naging saksi rin ito sa pagtatapos ng isang buhay na puno ng sakripisyo at pagmamahal. Napayuko si Cardo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng lungkot, may isang bagay na malinaw sa kanyang puso. Hindi natapos ang lahat. Sa halip, nagsimula lamang
ang isang bagong yugto. Lumipas ang mga araw. Inilibing si Mang Isko sa tabi ng kanilang bukirin, sa lupang kanyang minahal at pinaghirapan sa buong buhay niya. At mula noon, mas lalo pang nagsumikap si Cardo, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa alaala ng kanyang ama. At sa bawat ani, sa bawat butil ng palay, sa bawat patak ng pawis, naroon ang kwento ni Mang Isko. Naroon ang pagbabago ni Cardo. At naroon ang aral na kailanman ay hindi maglalaho. Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Sa paglipas na panahon, ang bukirin ay patuloy na nagbubunga at sa bawat henerasyong dadaan, ang kwento ng magsasaka at ng kanyang anak ay mananatiling buhay. Bilang paalala na ang sipag, tiyaga at pagmamahal ay mga binhing kapag itinanim sa puso, kailanman ay hindi mamamatay. Wakas.